nasa ibang bansa si Auntie Claire at yung mga kababayan natin sa ibang bansa ay nagkita-kita sila, level yung playing field dun. So, naramdaman ni Auntie Claire na parang, ay puta, pag level pala ang playing field. Yari pala ako dito. 'Di ba? Yari pala ako pagka pantay-pantay tayo. So, enjoy it while it lasts, Auntie Claire. Yung power na na-experience mo or whatever, 'di ba? Enjoy it while it lasts. Kasi this is a preview of what you are going to experience for the rest of your life. And I think this is the start of this is the start of a more fierce na approach towards sa'yo ng mga Pilipino. Kasi itong insidente na to, hindi mo siya na-handle ng maayos eh. Instead responding to the situation professionally, nagpaka-plastic ka, nagpaka-mata-pobre ka, nagpaka-kupal ka. So no one's going to love you. And at the same time, dinadaot-daot mo na naman ang mga supporters ng mga politikong kalaban nyo. Wala na eh. I think at this point, I don't think she can use that excuse anymore. Kasi, every time na, kasi kung kunwari sabihin, trabaho lang na atakihin mo yung mga supporters, yung mga botante, yung mga taxpayer. Ngayon pa lang, Auntie Claire, sinasabi ko na sa'yo na pag in the future, nasingil ka ng mga tao, and you're going to ask forgiveness of the people by saying na, pasensya na kayo, trabaho lang. It shall not be accepted as a reasonable explanation kung bakit ka asshole sa amin. Okay, so ngayon pa lang sinasabi ko sa'yo, Auntie Claire, masisingil ka ng bonggang-bongga. Ay, every moment na, every day na may impeachment trial, meron tayong blow-by-blow account dyan. So, I'm excited because may mga secret witnesses si VP. Oo. Di ba? Saka nakita ko ng mga witnesses nila, Diyos ko, dahil Madriaga again. Madriaga again, oo. Tapos gusto na nilang patumbahin si Marcoleta kasi nga gusto nilang tanggalin yung talagang mag-aano talaga siya, aanhin talaga niya yung mga witnesses, talagang pipigain talaga niya yan ni Marcoleta. So kaya gusto nilang tanggalin si Marcoleta. Kaya nga the impeachment trial has already been seen by a lot of Filipino as being unfair kasi pinagagawa niyo, tinatanggal niya yung mga senador na alam yung boboto na hindi boboto ng conviction. Sabi ni Right Reasons, nakakatuwa abroad. They are exercising their rights to free speech. Di sila takot. Dito sa atin tinatakot tayo ng gobyerno. Yun nga eh. While mayroong mga tao na nagsasalita dito at talagang lumalaban, nagpo-pushback, ganyan, pero yung risk kasi dito sa Pilipinas is so real na yung mga nagkikritisize sa government dito, kinakasuhan ng gobyerno. 'Di ba? Kinakasuhan ng gobyerno for flimsiest reasons. 'Di ba? Pero dahil nga nasa ibang bansa si Auntie Claire at yung mga kababayan natin sa ibang bansa ay nagkita-kita sila, level yung playing field dun. So, naramdaman ni Auntie Claire na parang, ay puta, pag level pala ang playing field. Yari pala ako dito. 'Di ba? Yari pala ako pagka pantay-pantay tayo. So, enjoy it while it lasts, Auntie Claire. Yung power na na-experience mo or whatever, 'di ba? Enjoy it while it lasts. Kasi this is a preview of what you are going to experience for the rest of your life. Ayun. Hindi mo ba napansin, Sas? Exactly. Hindi mo napansin, Sas, hindi yung kayo makakalimutan. Hindi yung ano? Yung feature sa kanya sa mainstream media, hindi rin naman hindi rin soft eh.
ano rin eh, yung, may, kumbaga parang, di ba usually kapag BBM story yung pinapalabas sa mainstream media, may lambot eh, tapos yung may positive side eh. Yung kumbaga, parang it is presented in a positive light. Pero yung mainstream media kay Auntie Claire, hindi rin masyadong ano, kumbaga parang, sabagay, kasi siguro ang deal naman kay BBM lang, eh, hindi naman kasama si Claire Castro doon. Pero kumbaga pa, inano siya, yung talagang, Hindi, baka ano rin, baka inis din ang media kay Claire Castro. tingin ko. Ayan. Kasi si Claire Castro kasi si Claire Castro, pucho-pucho lang naman kasi itong media person. Tapos, umakyat siya sa rank ng Undersecretary Bex. Siyempre, alam mo naman mga media, no? Bakit siya? Aminin nyo yan. Aminin nyo kayo yung mga media, may mga ego-ego rin kayong ganyan. Like, si Claire, hindi nyo seen before. Di ba? Ano ba si Claire Castro sa inyo sa media before? Wala naman siyang bilang, wala naman siyang bigat. Hindi ba? So, nung napunta na siya sa pagyabang. Aminin mo, Claire Castro, hindi lang ikaw nang galing sa media na naging press point person. Sino mo mga naging galing sa media? Si Andanar. Hindi ba? Si Andanar. Maraming galing ng media. Yung Ay, Chavez Toledo. ba si Chavez? AGMA. Toledo. Di ba? Toledo. Hindi naman sila naginan niya ng mga Pilipino. Ikaw lang talaga, girl. At kasi nga, grabe yung ano mo, grabe yung naging ugali mo, Karandang, Claire. yes. Nakikita ka palabas. Si Karandang. O, hindi naman binabasto si Karandang pag nakikita ng mga tao. Nakapunta na rin si Karandang sa ibang bansa with PBBM, hindi ba? I think so. Pero ikaw talaga, Auntie Claire, ano ka talaga? Kakaiba ka talaga. Kaya ngayon, good luck sa'yo. Kasi, ano yan, girl eh, parang, you have to do some soul searching of how you actually participated in the creation of your own tragedy. No, hindi ka pa pwedeng wala kang responsibility. We are all responsible in a way with whatever is happening to us. So you have to do that soul searching. And I don't know, siguro tanongin mo yung sarili mo, is this worth it? Is the plus worth it given what happened to you and what will definitely happen to you in the near future? True. And tingnan natin kung, I do not know, no, if marirealize to ni Auntie Claire, kung itong experience na to magpapaano sa kanya, magpaparealize sa kanya na, pucha, sulit ba yung plus? Makaka-travel nga ako abroad, I would be able to travel the world. Pero marami akong makikita mga Pilipino. Kasi aminin mo, Auntie Claire, pag pumunta ka ng ibang bansa, may mga Pilipino nagtatrabaho dyan, paano kung kumain ka sa restaurant tapos may Pilipino? Bakla. Pero, baka dudura-duraan yung pagkain mo na isi-serve sa'yo, be. Aminin mo yan. Hindi malayo, hindi mangyari yan, be. No? Kaya mag-isip-isip ka, bebe. True. Sas, i-play ko lang to video na to, ha. Ito kasi yung response ni Auntie Claire doon sa, doon sa nangyari sa, yung reaction niya doon sa confrontation niya with the Filipinos doon sa Canada. Ayan, i-play ko lang, tapusin ko lang. Na ugali ng mga Pilipino eh. How did you feel? Ang maging bastos. Pilipino kayo, hindi naman ganyan na ugali ng mga Pilipino eh. How did you feel about that, Yusek? Did you feel threatened at any point? At that time, dalawa lang kasi kami ni Director Robert Sol. Kasi nga siya yung kumukuha sa akin. Siya yung kumaga, sa kanya yung hawak yung camera. So, threatened. Siguro in a way, kasi dalawa lang kami. Hindi ko alam kung mananakit sila or what. Kasi parang, siguro yung grupo naman nila, parang kung sino man yung iniidolo nila, parang sanay sa bayolente. Yung pagiging bayolente. So, syempre hindi namin alam. Buti na lang, thank God, na
pagtawid kasi namin, hindi namin alam na may mga police officers. So pagtawid namin, so kinausap na namin sila kasi sumusunod sila eh. Di ba? So, pero, I mean, kung ganyan talaga ang magiging ugali ng Pilipino, hindi kayo uunlad. So, kawawa pa rin kayo. Thank you. Thank you po. Ano ho yung Tangina, no? Sabi na ano kay, kung ganyan ang mga ugali nyo, hindi kayo unlad. Bakla nasa Canada nga sila eh. Ang mga dyan, anti-Claire, mas malaki ang sahod kaysa sa'yo. At yung sinasahod ng mga Pilipino kumuyog sa'yo, be, hindi nila kailangan dumikit sa kalabaw at magpaka-clown. Mas malaki yung mga nandun, anti-Claire, Bex, yan sahod mo sa kanila. Ha? Normal lang yung sahod mo. At ano kang government official, eh, ang mga yan, mas simple lang trabaho. Eh. Bakla, huwag kong sabihin hindi sila uunlad. Mga baka nila, ganda ako yun ng marangal. May pera yan, nagpapadal pa yun sa pamilya, pero mas malaki ang sinasahod niyang mga yan kaysa sa sinasahod mo, Bex. Totoo lang. True. Ayun. Tsaka yung yung salitado ni Auntie Claire na kung ganyan talaga ang ugali niyo, hindi kayo uunlad. Yung ganun parang, bakla ikaw ang government official dito, it is your job na paunlarin ang buhay ng mga Pilipino, regardless kung bet ka nila o hindi. Okay? Regardless kung bet ka nila o hindi. So parang, yung salitang gano'n ni Auntie Claire na, hindi kayo uunlad kasi mga bastos kayo eh. Eh, ang problema kasi bilang government official, bit-bit mo ang buong Pilipinas. Bastos, magalang, may ngipin o wala. It is your obligation na paunlarin ang buhay ng bawat isang Pilipinong nagbabayad ng buwis. Yun ang katotohanan, Auntie Claire. So ngayon, yung mga ganyan mong yung mga ganyan mong litanya, Auntie Claire, yung once na syempre wala ka namang balak baguhin yung pag-uugali mo eh. Yung pag-uugali mo na ganyan na pagiging yung feel mo ang kapangyarihan na para bagang you do not owe people anything kahit government official ka. 'Di ba? Yung ganyang ugali mo, Auntie Claire, is going to be the reason why kahit saan ka magpunta sa buong mundo, mababalahura ka. And I think this is the start of a more fierce na approach towards sa'yo ng mga Pilipino. Kasi itong insidente na to, hindi mo siya na-handle ng maayos eh. Instead responding to the situation professionally, nagpaka-plastic ka, nagpaka-matapobre ka, nagpaka-kupal ka. So no one's going to love you. And at the same time, dinadaot-daot mo na naman ang mga supporters ng mga politikong kalaban nyo. 'Di ba? Bakit nyo kailangan isama yung mga supporters dun sa galit ninyo? Very unprofessional, Auntie Claire. Ayun. Paano yan sila tatakas? Kasi ang daming Pilipino sa ibang bansa. May lusot yan si Auntie Claire. Pagdating ng panahon, sasabihin niya lang na pasensya na kayo, trabaho lang. Sabi ni Joe Pobbs. Pero, wala na eh. I think at this point, I don't think she can use that excuse anymore. Kasi, every time na kasi kung sabihin, trabaho lang na atakihin mo yung mga supporters, yung mga botante, yung mga taxpayer. It's there's no moral justification for that. Tapos sasabihin mo, ay hindi, trabaho lang kasi putang inaabogado ka. Tumanggap ka ng trabaho na hindi moral. So, I don't think she would be able to use that excuse moving forward. You accepted a job na maging diversionary tool ng administrasyon. So, ibig sabihin, part ka ng deceit. Kasi kung tinanggap mo yung role, kung tinanggap mo yung trabaho bilang diversionary tool, ibig sabihin,
tinanggap mo ang isang trabaho ng pag-deceive sa sambayan ng Pilipino. And it's against public policy. Kasi pag nasa gobyerno ka, dapat transparent ka. Pagkatapos ang trabaho mo, ganyan. Maging diversionary tool at tinanggap mo ng buong puso't kaluluwa, something is seriously wrong with you. So, ngayon pa lang, Auntie Claire, sinasabi ko na sa'yo na pag in the future, nasingil ka ng mga tao, and you're going to ask forgiveness of the people by saying na, pasensya na kayo, trabaho lang. It shall not be accepted as a reasonable explanation kung bakit ka asshole sa amin. Hindi yun ma-justify. So, ngayon pa lang sinasabi ko sa'yo, Auntie Claire, masisingil ka ng bonggang-bongga. Ayun. Ayan. Anyway, Sas, excited ka na sa impeachment trial? Anong tanong mo, girl? Excited ka na sa impeachment trial? Impeachment trial na sa Lunes eh. Oh, I'm excited. And syempre meron tayo diyang blow-by-blow account every night. Di ba? Every night may Yes. blow-by-blow account. So, Oo. every moment na, every day na may impeachment trial, meron tayong blow-by-blow account dyan. So, I'm excited because may mga secret witnesses si VP. Oo. Di ba? Saka nakita ko ng mga witnesses nila, Diyos ko, dahil madriaga again. Madriaga again. Oo. Tapos gusto na nilang patumbahin si Marcoleta kasi nga gusto nilang tanggalin yung talagang mag-ano talaga siya, aanhin talaga niya yung mga witnesses. Talagang pipigain talaga niya yan ni Marcoleta. Oo. So kaya gusto nilang tanggalin si Marcoleta. Kaya nga the impeachment trial has already been seen by a lot of Filipino as being unfair kasi pinagagawa niyo, tinatanggal niya yung mga senador na alam yung boboto na hindi boboto ng conviction. Tapos tinatakot niyo yung mga boboto ng conviction at lumipat na doon sa posibleng boboto. So, it's already unfair from the start. Oo. So, good luck sa inyo. Totoo. And, awan ko, hindi, Pero ako whatever happens, it's my stand there is the universe is unfolding as it should. And according to its rhythm. So kung ma-convict or ma-acquit si Sarah, that's just the way things would pan out. And there will be whatever happens is going to usher in something, kung ma-convict man siya or ma-acquit. And ano tayo ngayon nasa ano tayo, point of reckoning in Philippine politics. Ganon. Mm-hmm. The age of reckoning. Hindi ba? Hanggang saan ang kaya ng mga Pilipino. Ganyan. Bago pumiglas. Ganon. By the way, ano ang tawag dito, July 6, 2 p.m. ang start ng hearing. So sa Lunes, July 6 ng 2 p.m. ang hearing ang start ng impeachment trial. Ayun. Ayun lang. May may issuance na yung may issuance na yung, teka, ito, pakita ko lang. Ayan, okay. Ito na yung notice. Ayan. And further directed to appear on the said date in person or through counsel before the impeachment court at the session hall of the Senate of the Philippines. So, hindi required na pumunta si Inday Sara. Pwedeng yung mga abogado lang ni Inday Sara yung mag-attend sa July 6. Tama, sa July 6. Ayan. Ayan. So, bantayan natin tong lahat, Bantayan natin ang bonggang-bongga kung ano ang mangyayari.
Guaranteed na ba na presiding officer si Win Gatchalian? Eto yung... Sino ba nakapirma sa pre-trial order? Si Bantog. Si Bantog. Teka ha. Hanapin nga natin kung nakalagay dito kung sino magde-decide ng pre-trial order. Presiding officer. Alam niyo, parang feeling ko, sa July 6, baka yung mga procedural matters ang i-address dyan. Kasi 'di ba nung June 3, nung finorce nila yung bagong majority sa leadership ni Win Gatchalian. 'Di ba si Zubiri, tinry niya na yung nag-move sila na gawing botohan na lang kung sino magiging presiding officer ng impeachment court. At yung botohan would be determined by the people present. 'Di ba? By the people present. So, ngayon, tingin ko, yun ang pinakaunang kontrobersya na mangyayari. Sino magiging presiding officer? Diba, nakalagay sa Constitution, it is the Senate President. Hindi, kasi gumawa nga ng rules si nung June 3, nag-amend si Zubiri na ang presiding officer daw ng Vice President ay pwedeng pagbotohan. At pag ito ay pinagbotohan ng Senate, ang needed lang is majority of those who are present. Pero hindi yan ang nakalagay sa Constitution. The Constitution says it is the Senate President. Exactly. So ngayon, magkakaroon tayo ng question dito. The constitutional issue. Yes. The constitutional issue. So hahaba pa yan, Be. Kasi kailangan i-resolve yung constitutionality ng proseso na yan. Kasi malinaw nakalagay sa Constitution. Pagdating sa President and pag only in the President, Chief Justice ang presiding officer. The rest na impeachable officer. Malinaw yun doon. So, kailangan i-resolve yan. Exactly. Kaya, ang mangyayari, they have to ask questions sa Supreme Court. Paano yan? Si Zubiri, yung nung June 3, umepal-epal tong grupo ni Win Gatchalian, pagkatapos itong si Zubiri, nag-force siya ng resolution na sinuportahan naman ng majority noong araw na iyon, okay, na pagdating daw sa impeachment trial, pwede na raw pagbotohan ng mga senador na present kung sino magiging presiding officer. Ayun. Sabi, hindi, oo nga, pero sa Vice President, Senate President yung presiding officer. Senate President daw yung, Senate President yung presiding officer. Hindi silent ang Constitution. Hindi silent ang Constitution on others. Nakalagay doon Senate President. You can check it out. Constitution. Okay. 1987 Philippine Constitution.
Ito. Ah, when sitting for that purpose, the Senate should, when the President of the Philippines is on trial, the Chief Justice of the Supreme Court shall preside, but shall not vote. Judgment in cases of impeachment shall not extend further than okay. The Senate President shall have the sole power to try. The Senate shall have the sole power to try and decide all cases. When sitting for that purpose, the senator shall be on oath or affirmation when the President of the Philippines is on trial, the Chief Justice of the Supreme Court. So hindi ba Senate President ang nakalagay dyan? Hindi ba Senate? Walang nakalagay. No person shall be convicted. Pero nandun sa rules nila na Nasa rules nila, na Senate. nasa rules lang, oo. So that's why kaya malakas loob nila. Malakas ang loob nila. Okay. Malakas ang loob nila Fine. pag-change ng rules. My Oo. mistake. O di, Senate. baguhin ninyo. O di ba baguhin nila? Sino magiging presiding officer? Ay. Teka ha. Rules of procedure. Resolution amending section 20. Ay. Website temporarily unavailable. Teka lang ah. Teka. Committee report, publication. Saan yung rules nila? Ito yung wala hindi available yung file eh. Pero ito yung ginawa ni Mig Subiri noong resolution amending the rules of procedure on impeachment trial to provide for the election of a presiding officer in cases not involving the President of the Philippines. Ito yung rule na inamend ni ito yung rule na inamend ni Mig Subiri noong June 3. Ito yung pinropose niya na amendment. And ang ang nakalagay doon is pwede nang mag-change ng
presiding officer, pwedeng mag-determine ng presiding officer, yung mga members ng Senate, tapos all they need to, ang reckoning point lang is yung mga senador na present whenever they're going to decide kung sino yung dapat maging presiding officer. Oo, the Senate recently amended Rule 2 through Senate Resolution 430 to allow the chamber to elect another senator to serve the presiding officer by a majority vote of the members present. Actually, na-ano ko to eh, na-post ko to eh. Teka lang ha. Na-post ko tong ano na to eh, na-post ko tong special session. Ay, nasa na siya? Ba't wala na siya? Teka, tingnan natin. I-search lang natin ang resolution 430 Senate Subiri. Ito, June 3. Ni-report ng Inquirer, amended rules allow other senators to preside over impeachment trials. The Senate has amended the rules of impeachment that would allow another senator to be elected by a majority vote of members present as presiding officer of the impeachment court. Senate Resolution number 430 amended Rule number 2 of the existing rules of procedure on impeachment trial, which explicitly states that the Senate President should preside in all other cases of impeachment except when the President of the Philippines is on trial. The amended provision, as proposed in the resolution, still designates the Senate President as the presiding officer unless the Senate, by a majority vote of the members present, elects another senator as presiding officer. Ayan. So, yarn. Ayun. So, hindi naman nila, ewan ko, at this point, hindi ko sure kung sino pa yung, nung una kasi fino-float nila si Chisa Escudero. And then, finloat rin nila si Kiko Pangilinan kasi mga abogado eh. Pero ako, sa totoo lang, mas prefer ko na mga tanga-tanga yung gawin nilang presiding officer. Like for example, si Win Gatchalian, si Erwin Tulfo, si Raffy Tulfo. Mas maganda kung sila yung mga gagawing presiding officers. Mas pabor sa atin yun. Di ba may pending case pa si Cayetano sa Supreme Court, papunta ang Chief Justice sa Senate?
Oo. Pero umaasa pa ba kayo na magre-resolve ang Supreme Court ng mga kaso? Umaasa pa ba kayo? Pag di si Senwin ang nag-preside, parang sinabi na din niya na di dapat na di siya dapat ang SP, sabi ni PPPP. Oo. Pero sa akin, sige lang. Ano yung mga engot yung gawin ninyong presiding officer? Yung mga engot yung gawin yung presiding officer, para humaba ng humaba to. 'Di ba? Magkaalaman talaga yung mga katangahan ng mga tao. Ayan. Hello, Ma'am Tintin ng Espanya. Maraming salamat. Sabi ni Sir Ben Mandap, Joey, tanong lang, since hindi presiding officer ang Chief Justice, does it mean Sarah can appeal if she is convicted? If there is abuse, grave abuse of discretion amounting to lack or in excess of its jurisdiction, pwede naman. Sabi ni Ignis, abogado na lang umaasa sa korte dahil bound pa sila. Totoo. Siyempre, yung mga abogado, aasa yan. I-expect na natin lahat ng mga abogado, aasa yan hanggat kahuli-huli ang hininga nila. Because they swear oath. 'Di ba? Kaya ko natanong, Miss Joey, kasi naalala ko, ini-insist ni Attorney Sal Panelo na dapat si Win ang mag-preside kasi good sa atin yon kung ignorante ang uupo pag nagkataon. Oo. 'Di ba? Mas okay yun. Gusto ko nga si Erwin or si Raffy Tulfo eh. Sana si Risa lang si Risa na lang presiding officer, mas fun. Ayun. Meron na bang latest chika dyan? Presiding officer. Impeachment. Oo, as of 2 days ago, Senate is yet to name presiding officer as Duterte trial opens. So, tingin ko, sa July 6, magde-determine pa sila kung sino ang magiging presiding officer. Ayan, so noong July 3, 2 days ago, si Senate Secretary General Bantug said na he has yet to receive a final instruction on who will preside over the trial. Okay, sinabi pala niya, we'll find out on Monday. Okay, so naman pala nila, nagparamdam na sila na malalaman natin sa Monday. Under the amended rules of procedure on impeachment trial, the Senate President, who is currently Senator Win Gatchalian, shall serve as the presiding officer unless a majority elects another senator judge to preside. Okay. Okay. Si Win Gatchalian, meron na pala siyang public pronouncement na siya ang magiging presiding officer. Pero si Raffy Tulfo, ang gusto niyang maging presiding officer, si Kiko Pangilinan or si Cheese Escudero. Ayun. Ako naman, ang gusto ko, si Raffy Tulfo. 'Di ba? Ako naman, gusto ko si Raffy Tulfo. Siya na lang. Ayan. Kaya mga gusto ni Win para patunayan niyang kaya niya. Oo. Ano kayang itsura noon kung di abogado ang mag-preside tapos parang tanga ang galawan? Buiset, may laruan na naman tayo, sabi ni Tintin. Sir Erwin Tulfo, para literal na bendalo. Hindi siguro dadalo si VP bukas kasi pwede counsel lang mag-attend in her place, or may announcement ba si VP na pupunta siya bukas?
feeling ko di siya pupunta unless it is necessary for her to attend. Kung ba, tinawag na siya, magte-take siya ng witness stand or ano, ganon. Or i-cross-examine siya, tatanungin siya, yung mga ganon. Pero yung mga hindi siya required, tingin ko di siya pupunta. Oh, yan. Senate President Sherwin Gatchalian maintained that he should still preside over the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. May internal conflict sila, sabi ni NHC. Si Tito, si Cheese din ang gusto niya. Ah, okay. Ah, mayroong public pronouncement si Tito Soto. O di kasi Tito Soto na lang ang presiding officer. Diba? Nagsabi na si Bibi sa interview na hindi siya a-attend tomorrow. Ah, okay. So, meron na palang pronouncement. Ayun. Ayun lang. So, I think, in the next coming days, we are going to be consumed by the impeachment trial news. We are going to be consumed by the impeachment trial news. Ayan. Pero gayon pa man, huwag natin kalimutan yung mga panawagan natin tungkol sa accountability sa flood control project at sa mga kurakutan. Ayun. Pero talagang expected na natin na wala silang ikukudain kundi impeachment. Sorry po ngayon lang ulit nakasama sa live. I don't know kung na-discuss pero bakit parang gusto nila si Cheese ang mag-preside. Kasi abogado si Cheese. Abogado si Cheese. May paparating na super typhoon, may paalala soon si Mother Nature regarding flood control. Kaya wag nating kalimutan, sa totoo lang. Wag nating kalimutan. Alam nyo, hindi ko alam kung napanood nyo yung last ko na live, Pero, yung nagkaroon tayo ng sobrang bonggang political awakening nung nagkaroon tayo ng Yolanda. And tingin ko, hindi matatandaan ng mga Pilipino ang mga aral na dapat niyang matutunan not unless merong mamamatay. Sa totoo lang. Kagaya ng Yolanda, di ba? Ang daming namatay. Doon nakita ng mga Pilipino na, puta, kailangan pala talaga natin ng competent leaders. So, baka kailangan na natin makaranas ng, ayoko sana na umabot tayo sa ganun. Pero, hindi magle-level up yung national consciousness hanggat walang mag-suffer ba.